Ikalimang sesyon, ang misteryo ng pagkakatawang tao. 2,000 taon na ang nakalipas, nagkatawang tao ang Diyos bilang ang Panginoong Hesus at pumarito sa gitna ng mga tao para tubusin ang sangkatauhan. Nagpahayag siya ng maraming katotohanan at tinapos ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus bilang isang walang hanggang handog para sa kasalanan. Tinapos niya ang kapanahunan ng kautusan at pinasimulan ang kapanahunan ng biyaya. Gayunpaman, hinusgahan ng mga Pariseyo ang Panginoong Hesus batay lamang sa kanyang panlabas na anyo at itinuring siya bilang isang ordinaryong tao. Dahil dito, walang awa nilang kinondena, nilabanan at nilapastangan ang Panginoong Hesus. Sa huli, nakipagsabwatan sila sa pamahalaang Romano para ipako siya sa krus at ginawa ang karumal-dumal na kasalanan ng paglaban sa Diyos. Dahil dito, tinamo nila ang sumpa at kaparusahan ng Diyos at tuluyang nawala sa kanila ang pagliligtas ng Diyos. Sa mga huling araw, muling nagkatawang tao ang Diyos para magpakita at gumawa sa gitna ng mga tao. Ito si Kristo ng mga huling araw, ang makapangyarihang Diyos. Nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng maraming katotohanan. Ibinubunyag ang mga misteryo ng 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos at isinasagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Eksakto nitong tinutupad ang mga propesiyang sinabi mismo ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang Amay hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. At binigyan siya ng awtoridad na humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Gayunpaman, inaasahan ng buong relihiyosong mundo ang pagbabalik ng Panginoon sakay ng ulap. Ang katunayang muling pumarito ang Diyos sa katawang tao ay lubhang salungat sa kanilang mga kuro-kuro at imahinasyon. Kaya nahihirapan silang kilalanin at tanggapin ito. Dahil dito, naharap ang makapangyarihang Diyos sa matinding paglaban at pagkondena mula sa relihiyosong mundo ngayon. Dahil nakikita nila ang ordinaryo at normal na panlabas na anyo ng makapangyarihang Diyos, itinuturing siya ng mga tao bilang isang ordinaryong tao at arbitraryo siyang itinatanggi at nilalabanan. Bakit ang dalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay kapwa kinondena at nilabanan ng relihiyosong mundo? Ang dahilan ay dahil masyado nang naging tiwali ang sangkatauhan. Naniniwala sila sa Diyos batay lang sa kung ano ang nakikita nila at walang sino mang nakakakilala na ang nagkatawang taong anak ng tao ay ang pagpapakita ng Diyos. Sa makatwid, ang pagkakatawang tao ay isang malaking misteryo. Sa loob ng libo-libong taon, bagamat alam ng mga mananampalataya sa Panginoon na ang Panginoong Hesus ay ang Diyos na nagkatawang tao, walang sino mang nakapagpaliwanag ng malinaw kung ano nga ba talaga ang pagkakatawang tao o kung paano kikilalanin ang Diyos na nagkatawang tao. Iyan ang dahilan kung bakit itinuturing ng sangkatauhan ang Diyos na nagkatawang tao bilang isang ordinaryong tao o nagiging mapagbantay laban sa Kanya na para siyang isang huwad na Kristo. Nilalapastangan, inuusig, at itinatatwa pa nga nila siya
at gumagawa ng mga kilos na sumasalungat sa disposisyon ng Diyos. Kung nais nating salubungin ang pagbabalik ng Panginoon at iwasang maulit ang mga pagkakamali ng mga Pariseyo, dapat tayong magkaroon ng isang pusong mapagpakumbaba at naghahanap. Dapat nating maunawaan ang katotohanan at diwa ng pagkakatawang tao. Saka lang natin maiiwasang labanan ang Diyos habang nagiging mapagbantay rin laban sa panlilihis ng mga huwad na Kristo. Ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa ating buhay at kamatayan, kundi tungkol din sa ating kalalabasan sa hinaharap at walang hanggang hantungan. Bakit 2 beses na nagkatawang tao ang Diyos para isagawa ang kanyang gawain? Ginawa ng Diyos ang gawain bilang isang espiritu sa kapanahunan ng kautusan. Pero bakit siya nagkatawang tao para gawin ang kanyang gawain sa kapanahunan ng biyaya at sa kapanahunan ng kaharian? Sa katunayan, ang paraan ng paggawa ng Diyos sa bawat kapanahunan ay nakadepende sa mga pangangailangan ng sangkatauhan at sa kahalagahan at kalikasan ng mismong gawain. Sa kapanahunan ng kautusan, gumawa ang Diyos bilang ang Espiritu dahil ang layunin niya ay maglabas ng mga kautusan at gabayan ang bagong tatag na sangkatauhan kung paano mamuhay sa lupa. Dahil hindi sakop ng gawaing ito ang pagbabago sa mga buhay disposisyon ng mga tao, gumawa ang Diyos bilang ang Espiritu. Sa kapanahunan ng biyaya, ang gawain ng Diyos ay ang pagtubos sa buong sangkatauhan. Si Jesus, sa isang walang kasalanang katawan, ay ipinako sa krus para sa sangkatauhan para magsilbing handog para sa kasalanan nila. Kung gumawa ang Diyos bilang ang Espiritu, hindi siya maipapako sa krus. Gayon din, kung gumamit siya ng isang tao para isagawa ang gawaing ito, hindi sana makakamit ang inaasahang resulta dahil lahat ng tao ay ginawang tiwali ni Satanas at puno ng mga kasalanan. Sinong tao ang makakapagpahayag ng katotohanan at makapagbibigay sa mga tao ng daan ng pagsisisi? Sinong tao ang maipapako sa krus para sa sangkatauhan at magsisilbing handog para sa kasalanan nila? Sinong tao ang makakapagpatawad sa mga kasalanan ng mga tao, makapagliligtas sa kanila mula sa pagkondena ng kautusan at makapag-aakay sa kanila palabas sa pagkaalipin dito? Wala ni isa. Tanging ang nagkatawang taong laman ng Diyos ang banal at walang kasalanan, kaya kalipikadong pasanin ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Kaya naman, nagkatawang tao ang Diyos bilang ang Panginoong Hesus para isagawa ang gawain ng pagpapapako sa krus na pinapasan ang mga kasalanan ng sangkatauhan para tubusin silang lahat. Ito lang ang makapagpapakita ng pagiging matuwid at ng kabanalan ng Diyos na nag-iwan kay Satanas na lubos na napahiya at walang basihan para mag-akusa. Kaya naman, kinailangang magkatawang tao ang Diyos sa unang pagkakataon sa kapanahunan ng biyaya. Kung gayon, bakit muling nagkatawang tao ang Diyos sa mga huling araw? Ito ay batay sa mga pangangailangan ng gawain ng paghatol ng Diyos. Para isagawa ang gawain ng paghatol, dapat makipag-ugnayan ang Diyos sa sangkatauhan at mamuhay sa gitna nila na nagpapahayag ng katotohanan sa loob ng mahabang panahon. Ito ay dahil ang gawain ng paghatol ay para iligtas ang isang sangkatauhang lubhang nagawang tiwali. Hindi magiging sapat ang simpleng pagpapahayag ng ilang sipi at pagpapahayag ng mga pangunahing kautusan. Kailangang magpahayag ng napakaraming katotohanan. Dapat siyang magsalita sa iba't ibang paraan para ilantad,
pungusan at linisin at baguhin sila, lubusan silang iniligtas mula sa kasalanan. Kaya naman, sa kapanahunan ng kaharian, dapat ding magkatawang tao ang Diyos para gawin ang gawaing ito ng paghatol sa mga huling araw. Gaya ng sinasabi ng makapangyarihang Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi direktang ginagawa sa pamamaraan ng Espiritu at gamit ang pagkakakilanlan ng Espiritu, sapagkat ang kanyang Espiritu ay hindi maaaring mahawakan o makita ng tao at ni hindi maaaring lapitan ng tao. Kung sinubukan niyang direktang iligtas ang tao bilang ang Espiritu, hindi makakamit ng tao ang kanyang pagliligtas. Kung hindi isinuot ng Diyos ang panlabas na anyo ng isang nilikhang tao, hindi magkakaroon ang tao ng paraan para makamit ang kaligtasang ito. Sapagkat wala talagang paraan ang tao upang makalapit sa Kanya, katulad ng walang nakalapit sa ulap ni Jehovah. Maaari lamang niyang personal na maisagawa ang salita sa lahat ng sumusunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagiging isang nilikhang tao. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng Kanyang salita sa Kanyang magiging katawang tao. Sa ganitong paraan lamang maaaring personal na marinig at makita ng tao ang Kanyang salita at makamit pa nga ang Kanyang salita, at sa pamamagitan nito ay ganap na mailigtas. Kung ang Diyos ay hindi naging tao, walang sino man na may laman at dugo ang makakatanggap ng ganoon kadakilang kaligtasan, at wala ring kahit isang tao ang maliligtas. Kung ang Espiritu ng Diyos ay gumawa ng direkta sa gitna ng sangkatauhan, ang buong sangkatauhan ay hahampasin o nang walang paraan na makapag-ugnayan sa Diyos, sila ay ganap na mabibihag ni Satanas. Sa pamamagitan lamang ng pagkakatawang tao, maaaring mamuhay ang Diyos na kasama ng tao, maranasan ang paghihirap ng mundo, at mamuhay sa isang normal na katawan ng laman. Sa ganitong paraan lamang niya maaaring matustusan ang mga tao ng praktikal na salita na kailangan nila bilang mga nilikha. Ang tao ay nakakatanggap ng lubos na kaligtasan mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Diyos at hindi direktang mula sa langit bilang kasagutan sa kanyang mga panalangin. Ang tao ay may laman at dugo, walang paraan ang tao na makita ang Espiritu ng Diyos at lalong hindi nito malalapitan ang kanyang Espiritu, kaya ang tanging makakaugnayan ng tao ay ang nagkatawang taong laman ng Diyos. Sa pamamagitan lamang nito mauunawaan ng tao ang lahat ng salita at lahat ng katotohanan at matatanggap ang ganap na kaligtasan. Makakayang iligtas ng Diyos ang tiwaling tao mula sa impluwensya ni Satanas, ngunit hindi makakayang tuwirang gawin ng Espiritu ng Diyos ang gawaing ito. Sa halip, makakaya lamang itong gawin ng katawang tao na suot ng Espiritu ng Diyos, ng nagkatawang taong laman ng Diyos. Ang katawang taong ito ay isang tao at ang Diyos din. Ang katawang taong ito ay isang tao na nagtataglay ng normal na pagkatao at Diyos na nagtataglay ng buong pagka-Diyos. At sa gayon, bagamat ang katawang taong ito ay hindi ang Espiritu ng Diyos at lubos na naiiba sa Espiritu, ito pa rin ang Diyos mismo na nagkatawang tao na nagliligtas sa tao, ang Espiritu at ang katawang tao rin. Anuman ang tawag sa Kanya, sa huli ay ito pa rin ang Diyos mismo na nagliligtas sa sangkatauhan. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay mula sa katawang tao, at ang gawain ng katawang tao ay ang gawain din ng Espiritu ng Diyos. Nangyari lamang na ang gawaing ito ay hindi ginagawa gamit ang pagkakakilanlan ng Espiritu, bagkus
ay ginagawa gamit ang pagkakakilanlan ng katawang tao. Ang gawain na kailangang tuwirang gawin ng Espiritu ay hindi nangangailangan ng pagkakatawang tao, at ang gawain na kailangang gawin ng katawang tao ay hindi maaaring gawin ng tuwiran ng Espiritu at maaari lamang gawin ng Diyos na nagkatawang tao. Ito ang kinakailangan para sa gawaing ito, at ito ang kinakailangan ng tiwaling sangkatauhan. Sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos, isang yugto lamang ang tuwirang isinagawa ng Espiritu, at isinasagawa ng Diyos na nagkatawang tao ang natitirang dalawang yugto, at hindi tuwiran ng Espiritu. Hindi kabilang ang pagbabago ng tiwaling disposisyon ng tao sa gawain ng kapanahunan ng kautusan na ginawa ng Espiritu, at wala rin itong kaugnayan sa kaalaman ng tao sa Diyos. Gayunman, ang gawain ng katawang tao ng Diyos sa kapanahunan ng biyaya at sa kapanahunan ng kaharian ay kinapapalooban ng tiwaling disposisyon ng tao at ng kanyang kaalaman tungkol sa Diyos, at isang mahalaga at maselang bahagi ng gawain ng pagliligtas. Sa makatwid, higit na kinakailangan ng tiwaling sangkatauhan ang pagliligtas ng Diyos na nagkatawang tao, at higit na nangangailangan ng tuwirang gawain ng Diyos na nagkatawang tao. Kinakailangan ng sangkatauhan ang Diyos na nagkatawang tao upang patnubayan siya, alalayan siya, diligan siya, pakainin siya, hatulan at kastiguhin siya, at nangangailangan siya ng higit na biyaya at lalong higit na pagtubos mula sa Diyos na nagkatawang tao. Tanging ang Diyos sa katawang tao ang makakayang maging katiwalang loob ng tao, ang pastol ng tao, ang laging handang sumaklolo sa tao, at ang lahat ng ito ay ang pangangailangan ng pagkakatawang tao ngayon at sa mga lumipas na panahon. Ang diwa ng Diyos ay ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang disposisyon ng Diyos ay banal at matuwid, at hindi ito malalabag ng tao. Gayunpaman, ang tiwaling sangkatauhan ay lubhang nagawang tiwali ni Satanas at puno ng mga satanikong disposisyon. Hinding-hindi tayo makakalapit sa Espiritu ng Diyos. Kung direkta tayong hinatulan ng Espiritu ng Diyos, mahahampas tayo anumang oras dahil sa ating paghihimagsik at paglaban. Isa pa, kung gagawin ng Diyos ang gawain ng paghatol sa espiritual na katawan, magpapatira pa ang sangkatauhan sa pagsamba kapag nakita siya. Wala silang magiging anumang kuro-kuro at lalo nang hindi mangangahas na magbunyag ng kahit katiting na katiwalian. Kung gayon, paano mahahatulan ng Diyos ang sangkatauhan at makakamit ang inaasahang resulta? Maaaring magtanong ang ilang tao, bakit hindi gumagamit ang Diyos ng isang tao para gawin ang gawain ng paghatol? Hindi taglay ng mga tao ang diwa ng pagka-Diyos. Hindi sila makapagpapahayag ng katotohanan, ni hindi rin nila maipapahayag ang disposisyon ng Diyos. Hindi nila kayang gawin ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Dagdag pa rito, lahat ng tao ay ginawa ng tiwali ni Satanas at nagtataglay ng isang makasalanang kalikasan. Kung ganoon, paano sila magiging kalipikadong maghatol sa iba? Ang marurumi at tiwaling mga tao ay hindi man lang makapagdalisay o makapagligtas sa kanilang mga sarili, kaya paano nila maililigtas ang iba? Kung hahatulan ng mga tao ang ibang tao, walang sinumang makukumbinsi at magdadala lang sila ng kahihiyan sa kanilang mga sarili. Kaya naman, sa mga huling araw, kailangang muling magkatawang tao ang Diyos at maging anak ng tao na may normal na pagkatao. Sa ganitong paraan lang siya makakagawa at makakapamuhay sa gitna ng sangkatauhan na praktikal na nagpapahayag ng katotohanan para hatulan at linisin sila.
Nagbibigay daan ito sa sangkatauhan na makalaya mula sa impluwensya ni Satanas, matamo ang pagliligtas ng Diyos at makamit ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha. Tanging siya ang lubos na nakakakilala sa sangkatauhan at malinaw na nakakaunawa sa lalim ng katiwalian ng tao. At tanging ang Diyos ang makapaglalantad at makapaghihimay sa ating satanikong kalikasan, makapagsasabi sa atin kung paano mamuhay at umasal at lubusang makalulupig, makalilinis at makapagliligtas sa atin. Sa madaling salita, ang dalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay para sa layuning tubusin ang sangkatauhan at pagkatapos ay lubusang linisin at iligtas sila. Sa unang pagkakataon, sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus bilang isang handog para sa kasalanan, tinapos niya ang gawain ng pagtubos para mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Gayunpaman, hindi nakalaya ang sangkatauhan mula sa kasalanan at hindi nakamit ang kabanalan. Sa ikalawang pagkakataon, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, lubusan niyang nililinis ang sangkatauhan, naganap silang inililigtas mula sa kasalanan at sa impluwensya ni Satanas, at sa gayoy, tinatapos ang kapanahunan at dinadala ang sangkatauhan sa isang magandang hantungan. Sa makatwid, sa pamamagitan ng dalawang pagkakatawang tao, ay natapos ng Diyos ang kanyang plano ng pamamahala para sa pagliligtas sa sangkatauhan. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng sinumang tiwaling tao bilang kapalit niya, ni hindi ito mapapalitan ng gawain ng Espiritu. Sa pagbubuod, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit dapat magkatawang tao ang Diyos sa mga huling araw. Una, mas madaling makipag-ugnayan sa sangkatauhan para ipahayag ang lahat ng katotohanan, para mas madali itong maunawaan. Pangalawa, para ibunyag ang mga tiwaling disposisyon ng mga tao, ang kanilang mga kuro-kuro tungkol sa Diyos at ang kanilang paglaban sa Kanya, at sa gayoy mahatulan ang kanilang katiwalian at paghihimagsik. At pangatlo, para ilantad ang mga tupa mula sa mga kambing at ang mga tunay na mananampalataya mula sa mga huwad. Ano ang pagkakatawang tao? Ang dalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay lubos na nakabatay sa mga pangangailangan ng kanyang gawain para iligtas ang sangkatauhan at napakahalaga para sa ating kaligtasan. Kung gayon, ano ang pagkakatawang tao at paano makikilala ng isang tao ang Diyos na nagkatawang tao? Walang sinuman sa relihiyosong mundo ang makapagpapaliwanag nito ng malinaw. Ngayon, ibinunyag ng mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang misteryong ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pagkakatawang tao ay ang pagpapakita ng Diyos sa katawang tao. Gumagawa ang Diyos sa gitna ng nilikhang sangkatauhan sa larawan ng katawang tao. Kaya, dahil siya ang pagkakatawang tao ng Diyos, kailangan muna siyang maging katawang taong may normal na pagkatao. Ito ang pinakapangunahing kinakailangan. Sa katunayan, ang kahulugan ng pagkakatawang tao ng Diyos ay na ang Diyos ay namumuhay at gumagawa sa katawang tao, na ang Diyos sa kanyang pinakadiwa ay nagkakatawang tao, nagiging isang tao. Tinatawag na Kristo ang Diyos na nagkatawang tao, at si Kristo ay ang katawang taong isinuot ng Espiritu ng Diyos. Hindi katulad ng sinumang tao sa laman ang katawang taong ito. Ang kaibahang ito
ay dahil si Kristo ang pagkakatawang tao ng Espiritu sa halip na pagiging makalaman. Siya ay kapwa may normal na pagkatao at ganap na pagka-Diyos. Hindi taglay ng sinumang tao ang pagka-Diyos niya. Ang normal na pagkatao niya ang nagpapanatili sa lahat ng normal na gawain niya sa katawang tao, habang isinasakatuparan ng pagka-Diyos niya ang gawain ng Diyos mismo. Ang Diyos na nagkatawang tao ay tinatawag na Kristo, at kaya ang pagtawag sa Kristo na kayang magkaloob ng katotohanan sa mga tao ay hindi kalabisan kahit kaunti. Ito ay dahil taglay niya ang diwa ng Diyos at taglay niya ang disposisyon ng Diyos at ang karunungan ng gawain ng Diyos na hindi kayang abutin ng tao. Ang mga tumatawag sa sarili nila na Kristo, subalit hindi naman kayang gawin ang gawain ng Diyos, ay mga manlilinlang. Hindi lamang pagpapakita ng Diyos sa lupa si Kristo, kundi partikular din na katawang taong tinaglay ng Diyos habang ginagawa niya ang kanyang gawain sa lupa at tinatapos niya ang kanyang gawain sa gitna ng tao. Hindi maaaring palitan ang katawang taong ito ng kahit na sinumang tao, kundi isang katawang tao na kakayaning pasanin ang gawain ng Diyos sa lupa at nakayang maipahayag ang disposisyon ng Diyos, na kayang sapat na katawanin ang Diyos at na kayang magbigay ng buhay sa tao. Dahil siya ay isang tao na mayroong diwa ng Diyos, nangingibabaw siya sa lahat ng taong nilikha, nangingibabaw sa sinumang tao na makakagawa ng gawain ng Diyos. Kaya nga, sa lahat ng may katawan ng taong kagaya ng sa Kanya, sa lahat ng nagtataglay ng pagkatao, siya lamang ang Diyos mismo na nagkatawang tao. Lahat ng iba pa ay mga taong nilikha. Bagamat lahat sila ay may pagkatao, walang ibang taglay ang mga tao maliban sa pagkatao, samantalang ang Diyos na nagkatawang tao ay naiiba. Sa kanyang katawang tao, hindi lamang siya may pagkatao, kundi ang pinakamahalaga, mayroon siyang pagka-Diyos. Ang kanyang pagkatao ay makikita sa panlabas na anyo ng kanyang katawan at sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang kanyang pagka-Diyos ay mahirap mahiwatigan, dahil na ipapahayag lamang ang kanyang pagka-Diyos kapag siya ay may pagkatao, at hindi higit sa karaniwan na tulad ng iniisip ng mga tao, napakahirap para sa mga tao na makita ito. Ngayong naging tao ang Diyos, ang kanyang diwa ay isang kombinasyon ng pagkatao at ng pagka-Diyos. Ang kombinasyong ito ay tinatawag na Diyos mismo sa lupa. Kapag ang Diyos, ang walang anyo at hindi nahahawakang espiritu sa langit, ay pumarito sa lupa at nagiging isang nakikita at nahahawakang tao na may laman at dugo, ito ang Diyos na nagkatawang tao. Nangangahulugan itong isinusuot ng Espiritu ng Diyos ang laman at nagiging isang ordinaryo, normal na tao na nagpapakita at gumagawa sa gitna natin. Sa madaling salita, ang Diyos ay nagiging isang tao o isinusuot ng Espiritu ng Diyos ang isang laman at nagiging anak ng tao. Hindi siya direktang bumaba mula sa langit, kundi isinilang sa laman at dumaan sa isang normal na proseso ng paglaki. Sa panlabas, ang Diyos na nagkatawang tao ay mukhang isang ordinaryo, normal na tao, hindi matayog o ekstraordinaryo. Siya ay kumakain, nagdadamit, namumuhay at naglalakbay tulad ng sinuman na may mga normal na pattern ng pamumuhay ng isang tao. Kailangan niyang kumain kapag nagugutom at magpahinga kapag pagod, at mayroon din siyang mga normal na damdamin ng tao. Namumuhay siya ng praktikal sa gitna ng mga tao
At mula sa labas, walang makakakita na siya ang nagkatawang tao, praktikal na Diyos mismo. Bagamat ang laman na ito ay mukhang ordinaryo at normal, kaya niyang gampanan ang gawain ng Diyos, ipahayag ang tinig ng Diyos, akayin at iligtas ang sangkatauhan. Ito ay dahil taglay niya ang ganap na pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos na ito ay tumutukoy sa likas na disposisyon ng Espiritu ng Diyos sa kanyang banal at matuwid na diwa sa lahat ng tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang pagkamakapangyarihan sa lahat at karunungan, pati na rin sa kanyang awtoridad at kapangyarihan. Lahat ay naisakatuparan sa laman. Ang katawang taong ito ay si Kristo, ang praktikal na Diyos na pumarito sa lupa para gumawa at iligtas ang sangkatauhan. Gumagawa at nagsasalita si Kristo, ipinahahayag ang disposisyon ng Diyos at lahat ng tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang laman. Paano man niya ipahayag ang salita ng Diyos at gawin ang gawain ng Diyos, palagi niya itong ginagawa sa loob ng isang normal na pagkatao. Normal ang kanyang katawang tao, walang anumang sobrenatural tungkol sa kanya. Pinapatunayan nito na ang Diyos ay pumarito sa katawang tao at naging isang ordinaryong tao. Mula sa kanyang panlabas na anyo, si Kristo ay isang ordinaryo at normal na anak ng tao. Ngunit sa diwa, ay iba siya sa mga nilikhang tao. Ang nilikhang tao ay mayroon lamang pagkatao, nang walang bahid man lang ng diwa ng pagka-Diyos. Gayunpaman, si Kristo ay hindi lang may normal na pagkatao, kundi ang mas mahalaga, nagtataglay siya ng ganap na pagka-Diyos. Taglay niya ang diwa ng Diyos at kayang kumatawan sa Diyos ng lubusan na nagpapahayag ng lahat ng katotohanan bilang ang Diyos mismo. Kaya niyang ipahayag ang disposisyon ng Diyos at ang lahat ng tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos. Ipinagkakaloob sa atin ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Walang nilikhang tao ang may kakayahang gumawa ng ganoong gawain. Dahil si Kristo ay may ganap na pagka-Diyos, kaya niyang katawanin ang Diyos, ipahayag ang katotohanan, at iligtas ang sangkatauhan. Dahil mayroon siyang ganap na pagka-Diyos, kaya niyang direktang ipahayag ang salita ng Diyos, hindi lang basta ipinararating o ipinapasa ang mga ito. Kaya niyang ipahayag ang katotohanan sa anumang oras at sa anumang lugar para tustusan, diligan, at pastulan ang tao. Sapat na ito para patunayang taglay niya ang pagkakakilanlan at diwa ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit siya ang pagkakatawang tao ng Diyos, ang praktikal na Diyos mismo. Kung gayon, bakit kailangang magtaglay si Kristo ng normal na pagkatao? Mayroong dalawang susing dahilan. Una, para mas mahusay na makipag-ugnayan sa mga tao at ipahayag ang katotohanan sa wika ng tao. Kung sobrenatural ang pagkakatawang tao ng Diyos na may matayog na wangis, o kung kaya ng Diyos na magpakita at maglaho kahit kailan niya gusto, matatakot tayo at hindi mangangahas na lumapit sa Kanya. Gayunpaman, nagiging isang ordinaryong tao ang Diyos na may normal na pagkatao para hindi maramdaman ng mga tao na malayo sila sa Kanya. Isa rin itong pagpapahayag ng Kanyang pagpapakumbaba, ng Kanyang pagsasaalang-alang at pagmamahal sa sangkatauhan. Pangalawa, para ihiwalay ang mga tunay na mananampalataya sa mga huwad na mananampalataya. Dahil si Kristo ay may normal na pagkatao at ordinaryong anyo, tanging ang mga tupa ng Diyos ang makakakilala sa Kanya bilang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Hinding-hindi siya makikilala ng mga hangal na dalaga. Sa ganitong paraan,
Ang iba't ibang tao ay mabubukod-bukod ayon sa kanilang uri. Ito ang karunungan ng Diyos. Paano makikilala ang Diyos na nagkatawang tao? Makikilala ba natin ang Diyos na nagkatawang tao kung sa kanyang pagkatao lang tayo tututok? Hinding-hindi. Kung sa kanyang pagkatao lang tayo tututok, alam niyo ba kung ano ang mga kahihinatnan? 2,000 taon na ang nakalipas, itinuring ng mga Pariseyo ang Panginoong Hesus bilang isang tao lamang dahil sa kanyang pagkatao lang sila tumingin. Sabi nila, hindi ba't ito ang anak ng isang karpintero? Hindi ba't ito ang anak ni Jose? Hindi ba't ang kanyang ina ay si Maria? Ipinapakita nito na sa kanyang normal na pagkatao lang sila nakatuon. Habang lalo nilang tinitingnan ang kanyang normal na pagkatao, lalo nilang nararamdaman na ang Panginoong Hesus ay isang ordinaryong tao. Ganoon din ngayon. Kung sa pagkatao lang ng makapangyarihang Diyos tayo titingin, hinding-hindi natin siya makikilala bilang ang Diyos na nagkatawang tao. Dahil ang Diyos na nagkatawang tao ay ordinaryo at normal sa panlabas na anyo at ang kanyang pagka-Diyos ay nakatago sa loob ng kanyang laman, paano natin siya makikilala? Itinuturo sa atin ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang landas. Sabi ng makapangyarihang Diyos, siya na Diyos na nagkatawang tao ay nagtataglay ng diwa ng Diyos, at siya na Diyos na nagkatawang tao ay nagtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naging tao, dinadala niya ang gawaing nilalayon niyang gawin, at dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao, ipinapahayag niya kung ano siya at nagagawa niyang ihatid ang katotohanan sa tao, pagkalooban ito ng buhay at ituro ang daan para rito. Ang katawang tao na walang diwa ng Diyos ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang tao. Walang duda ito. Kung nilalayo ng tao na suriin kung ito ang nagkatawang taong laman ng Diyos, kailangan itong tukuyin ng tao mula sa disposisyon na kanyang ipinapahayag at sa mga salitang kanyang sinasambit. Ibig sabihin, para tukuyin kung ito nga ang nagkatawang taong laman ng Diyos o hindi, at kung ito nga ang tunay na daan o hindi, kailangan makilala ang kaibahan batay sa kanyang diwa. Kaya nga, ang susi sa kung ito ba o hindi ang laman ng Diyos na nagkatawang tao ay nakasalalay sa kanyang diwa, kanyang gawain, kanyang mga pagbigkas, kanyang disposisyon, at maraming iba pang aspekto, sa halip na sa panlabas na anyo. Kung sinusuri ng tao ang kanyang panlabas na anyo lamang, at dahil dito ay hindi pinapansin ang kanyang diwa, ipinapakita nito na ang tao ay hangal at mangmang. Ang pagkilala sa Diyos na nagkatawang tao ay hindi batay sa kanyang panlabas na anyo, sa pinagmula ng kanyang pamilya, sa kanyang katayuan sa lipunan o kapangyarihan, o sa kanyang katanyagan sa relihiyosong mundo. Sa halip, ito ay batay sa kung taglay niya ang diwa ng Diyos, kung kaya niyang ipahayag ang katotohanan, at kung kaya niyang gawin ang sariling gawain ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang punto. Hanggat kaya niyang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan, kahit na nagmula siya sa isang ordinaryong pamilya at walang katayuan o kapangyarihan sa lipunan, siya pa rin ang Diyos. Tulad noong kapanahunan ng biyaya, ang Panginoong Hesus ay isinilang sa isang ordinaryong pamilya sa isang sabsaban. Kung gayon, paano matutukoy ng mga tao na taglay niya ang diwa ng pagka-Diyos?
sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng kanyang gawain. Nagpahayag ang Panginoong Hesus ng katotohanan, nagbigay sa mga tao ng daan ng pagsisisi, nagpatawad ng mga kasalanan at nagsagawa ng maraming tanda at kababalaghan tulad ng pagpapahupas sa hangin at dagat, pagpapakain sa 5,000 gamit ang 5 tinapay at 2 isda, pagbuhay sa mga patay, at iba pa. Ang mga nagmamahal sa katotohanan, tulad nina Pedro at Juan, ay nakita mula sa kanyang gawain at mga salita na taglay niya ang awtoridad at kapangyarihan ng Diyos. Nakilala nilang siya ang Mesiyas at sumunod sa kanya at tinanggap ang kanyang pagliligtas. Sa mga huling araw, bumalik na ang Diyos sa laman, nagsasalita at gumagawa sa gitna ng mga tao. Ito ang nagkatawang taong makapangyarihang Diyos. Para matukoy kung ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus, dapat magkaroon ang isang tao ng pusong naghahanap ng katotohanan. Sa panlabas, ang makapangyarihang Diyos ay isang ordinaryong taong namumuhay ng praktikal sa gitna ng mga tao. Ayon sa mga pangangailangan ng sangkatauhan, nagpapahayag siya ng katotohanan at ginawa na ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Nagpahayag na ang makapangyarihang Diyos ng lahat ng katotohanan para sa paglilinis at pagliligtas sa tao na umaabot sa 10 milyong salita, libo-libong beses na mas marami kaysa sa mga salitang ipinahayag noong kapanahunan ng biyaya. Sa pagdana sa gawain ng makapangyarihang Diyos, personal nating narinig ang kanyang mga salita at nakita siyang binubuksan ang lahat ng misteryo ng plano ng pamamahala ng Diyos. Kabilang dito ang panloob na kwento ng 3 yugto ng gawain ng Diyos, ang layunin ng plano ng pamamahala ng Diyos, ang misteryo ng pagkakatawang tao, kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, kung paano nililinis, inililigtas, at piniperpekto ng Diyos ang mga tao, ang layunin at kabuluhan ng gawain ng paghatol ng Diyos, pati na rin kung sino ang gusto ng Diyos at kung sino ang kanyang isinusumpa, kung sino ang maliligtas at kung sino ang wawasakin, ang hantungan sa hinaharap ng sangkatauhan, ang kalalabasan para sa bawat uri ng tao, kung paano maisa sa katuparan ang kaharian ng Diyos sa lupa, at iba pa. Lubusan nitong tinupad ang propesiya ng Panginoong Hesus. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman, ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. At nakatala rin sa pahayag, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinataka ng 7 tatak. Narito, ang leon sa angkan ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Bukod sa Diyos mismo, sino ang makapagpapahayag ng katotohanan at makapagbubunyag ng lahat ng misteryong ito? Sino ang makapagsasalita sa buong sansinukob mula sa posisyon ng lumikha? Sapat ang mga katunayang ito para ipakita na bagamat nagpapakita ang makapangyarihang Diyos bilang isang tao, ang kanyang diwa ay ang pagsasakatawan ng Espiritu ng Diyos, ang Diyos mismo. Ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao.
Walang duda rito. Habang ipinahahayag ang mga katotohanan ito, hinahatulan at inilalantad din ng makapangyarihang Diyos ang satanikong kalikasan ng mga tao na paglaban sa Diyos. Nagbigay daan ito sa atin na makilala ang malalim ng pagtitiwali sa atin ni Satanas, na makita na tayo ay mapagmataas, palalo, makasarili, at mababang uri, baliko, at mapanlinlang, na walang anumang wangis ng tao at sadyang hindi karapat-dapat na mamuhay sa harap ng Diyos. Kahit ganoon, nagkatawang tao pa rin ang Diyos na mapagpakumbabang namumuhay sa gitna ng marurumi at mga tiwaling tao na nagpapahayag ng katotohanan para hatulan, ilantad at iligtas sila. Malalim nating naramdaman na ang diwa ng Diyos ay napakabuti at napakadakila at ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan ay napakatotoo. Sa pagdana sa paghatol ng mga salita ng Diyos, natikman natin ang banal at matuwid na disposisyon ng Diyos na hindi nalalabag ng tao at naramdaman ang awtoridad at kapangyarihan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Nang hindi namamalayan, isang may takot sa Diyos na puso ang umusbong sa atin at nagsimula tayong hangarin ang katotohanan at unti-unting nagbago ang ating mga buhay disposisyon. Sa oras na ito, tunay nating naaarok na ang lahat ng katotohanang ipinahayag ng nagkatawang taong makapangyarihang Diyos ang siyang luminis at nagligtas sa atin, na nagbibigay daan sa ating iwaksi ang ating mapagmataas, palalo, baliko, at mapanlinlang na mga satanikong disposisyon at isabuhay ang wangis ng matatapat na tao. Namumuhay ang makapangyarihang Diyos sa gitna ng mga tao, naglalakad sa gitna ng mga iglesia. Sa mata ng mga tao, siya ay isa lamang ordinaryong tao, ngunit kaya niyang ipahayag ang katotohanan, at ang kanyang inihahayag ay ang matuwid na disposisyon ng Diyos at ang lahat ng tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos. Ang mga sumusunod sa kanya at nakakaranas ng kanyang gawain ay pawang nakamit ang katotohanan, ang daan at ang buhay mula sa kanya. Nakita natin na ang gawain ng Diyos ay partikular na praktikal at matalino, at nakita natin ang pagpapakumbaba, pagiging tago, at pagiging kaibig-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay hindi mapagmataas o palalo, at ang Diyos ay walang tiwaling disposisyon. Sa lohikal na pananalita, dapat magsuot ang Diyos ng isang matayog na katawang tao na sasambahin ng mga tao, ngunit hindi iyon ginawa ng Diyos. Upang iligtas ang tiwaling sangkatauhan, nagsuot ang Diyos ng normal na katawang tao, naging isang ordinaryong tao, namumuhay kasama ng tiwaling sangkatauhan, nagsasalita at nagpapahayag ng mga salita para hatulan at tustusan tayo ayon sa ating aktwal na mga pangangailangan. Ang pagkakatawang tao ng Diyos ay nangangahulugang kailangan niyang tiisin ang napakatinding kahihiyan at pagdurusa na hinaharap ang paninirang puri, pagkondena at pagtanggi mula sa mga tao. Kahit ganoon, ipinahahayag pa rin ng Diyos ang katotohanan ng may lubos na pagtitiis. Ginagawa ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Napakadakila ng pagdurusa na tinitiis ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Napakatotoo ng pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang makapangyarihang Diyos ang siyang naglapit sa atin sa Diyos, na nagbibigay daan sa ating makaharap ang Diyos, makita siya, makilala siya, magkaroon ng tunay na pag-ibig para sa Kanya, at sa huli ay maperpekto niya at maging mga taong tunay na sumasamba at nagpapasakop sa Kanya. Kinukumpirma nating lahat mula sa ating mga puso
na ang makapangyarihang Diyos na ating sinasampalatayanan ay ang Panginoong Hesus na nagbalik sa katawang tao. Siya ay tao, ngunit Diyos din. Ang makapangyarihang Diyos ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat ng bagay. Gayunpaman, kinokondena tayo ng mga pastor at elder ng relihiyosong mundo sa pananampalataya sa isang tao. Ngunit sinong tao ang makapagpapahayag ng katotohanan at ng tinig ng Diyos? Sinong tao ang makagagawa ng napakapraktikal para linisin at iligtas ang mga tao? Sinong tao ang makapeperpekto sa tiwaling sangkatauhan para maging mga taong tunay na nakakakilala at nagpapasakop sa Diyos? Tanging ang makapangyarihang Diyos ang makakagawa ng praktikal na gawaing ito. Ang makapangyarihang Diyos ay ang pagpapakita ng tagapagligtas, ang nagkatawang tao, praktikal na Diyos mismo. Tanging ang makapangyarihang Diyos ang makapagliligtas sa sangkatauhan at makapagdadala sa kanila sa isang magandang hantungan. Nakita na ng mga tao mula sa lahat ng bansa ang mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos at nakilala ang tinig ng Diyos. Tinanggap ang makapangyarihang Diyos at nadala pa itaas sa harap ng trono ng Diyos. Nagsimula na silang danasin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos. Nakaunawa ng ilang katotohanan at nagkaroon ng ilang magandang karanasan at patotoo. Kabilang dito ang mga patotoo ng pagiging matatapat na tao, mga patotoo ng pagwawaksi sa pagmamataas at kapalaluan, mga patotoo ng paglutas sa inggit, mga patotoo ng pagkakilala sa matuwid na disposisyon ng Diyos, mga patotoo ng pagpapasakop sa Diyos, mga patotoo ng pagdanas ng mga pagsubok at kapighatian, at iba pa. Higit sa libo-libong mga video ng patotoong batay sa karanasan. Sa makatuwid, para makilala ang Diyos na nagkatawang tao, kailangan lang nating tandaan ang prinsipyong ito. Tanging ang Diyos na nagkatawang tao ang makapagpapahayag ng katotohanan. Tanging ang Diyos na nagkatawang tao ang makagagawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. At tanging ang Diyos na nagkatawang tao ang lubusang makapagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas. Paano makikilatis ang pagkakaiba ng tunay na Kristo sa mga huwad na Kristo? Kapag naririnig ang mabuting balita ng pagbabalik ng Panginoon, maaaring mayroon pa ring alalahanin ang ilang kapatid na may lilitaw na mga huwad na Kristo sa mga huling araw. Totoo na sa Biblia, ipinropesiya na may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta sa mga huling araw para manlinlang ng mga tao. Ngunit malinaw ring ipinropesiya ng Panginoong Hesus ng maraming beses na siya ay babalik. Maraming tao ang inuuna ang pag-iingat laban sa mga huwad na Kristo at hindi tumutuon sa kung paano sasalubungin ang tunay na Kristo. Hindi ba't ito'y hindi pagkain sa takot na mabulunan, pagkatakot sa maliit na bagay dahil baka humantong ito sa pagkawala ng mas malaki? Sa katunayan, gaano man mag-ingat ang mga tao laban sa mga huwad na Kristo, kung hindi nila masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon, sila ay magiging mga hangal na dalaga na ititiwalag at aabandonahin ng Diyos. Ang kanilang pananalig ay magiging isang ganap na kabiguan. Ang tamang pamamaraan ay ang matutong makilatis ang pagkakaiba ng tunay na Kristo sa huwad. Sa ganoong paraan,
hindi tayo malilinlang at masasalubong din natin ang Panginoon. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao ay tinatawag na Kristo, at kaya ang pagtawag sa Kristo na kayang magkaloob ng katotohanan sa mga tao ay hindi kalabisan kahit kaunti. Ito ay dahil taglay niya ang diwa ng Diyos, at taglay niya ang disposisyon ng Diyos at ang karunungan ng gawain ng Diyos na hindi kayang abutin ng tao. Ang mga tumatawag sa sarili nila na Kristo, subalit hindi naman kayang gawin ang gawain ng Diyos, ay mga manlilinlang. Hindi lamang pagpapakita ng Diyos sa lupa si Kristo, kundi partikular din na katawang taong tinaglay ng Diyos habang ginagawa niya ang kanyang gawain sa lupa at tinatapos niya ang kanyang gawain sa gitna ng tao. Hindi maaaring palitan ang katawang taong ito ng kahit na sino mang tao, kundi isang katawang tao na kakayaning pasanin ang gawain ng Diyos sa lupa at na kayang maipahayag ang disposisyon ng Diyos, na kayang sapat na katawanin ang Diyos at na kayang magbigay ng buhay sa tao. Sa malaot madali, babagsak lahat ng nagpapanggap na Kristo, sapagkat bagamat inaangkin nilang sila si Kristo, hindi nila taglay ang diwa ni Kristo. Kaya naman, sinasabi ko na hindi kayang tukuyin ng tao ang pagiging tunay ni Kristo, kundi sinasagot at pinagpapasyahan ng Diyos mismo. Mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos, makikita natin na si Kristo ay ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Espiritu ng Diyos na naisakatuparan sa laman. Ibig sabihin, lahat ng pag-aari ng Diyos, kabilang ang tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos, ang disposisyon ng Diyos at ang karunungan ng Diyos ay pawang naisakatuparan sa kanyang laman. Si Kristo ay may diwa ng pagka-Diyos at siya ang pagsasakatawan ng katotohanan. Kaya niyang ipahayag ang katotohanan anumang oras, saan man, para pastulan ang tao. Tanging si Kristo ang makagagawa ng gawain ng pagtubos sa sangkatauhan at pagliligtas sa sangkatauhan. Walang sinumang makakagaya nito. Ito ay hindi maikakaila. Tanging si Kristo ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang siyang makapagpapahayag ng katotohanan at makapagkakaloob sa tao ng buhay ay si Kristo. Ang mga hindi kayang magpahayag ng katotohanan ay tiyak na mga huwad na Kristo. Sila'y mga impostor. Ito ang pangunahing prinsipyo ng pagkilala sa mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Nang pumarito ang Panginoong Hesus noong kapanahunan ng biyaya, sinabi niya, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Nagpahayag siya ng maraming katotohanan, naghayag ng isang disposisyon na pangunahing habag at pag-ibig, at tinapos ang gawain ng Diyos na pagtubos sa buong sangkatauhan. Ang gawain, mga salita, at ang disposisyong inihayag ng Panginoong Hesus ay lubos na nagpapatunay na si Kristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Ipinropesiya rin ng Panginoong Hesus na sa mga huling araw ay babalik siya para isagawa ang gawain ng paghatol at na muli siyang paparito sa katawang tao bilang anak ng tao na nagsasalita sa mga iglesia. Sa mga huling araw, pumarito ang makapangyarihang Diyos at sinabing, "Ang Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay." Nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng mahigit 10 milyong salita ng katotohanan. Binuksan ang nakaselyong aklat, naghayag ng isang disposisyon na sa pangunahin ay katuwiran, at isinagawa ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Ang gawain ng makapangyarihang Diyos na paghatol
pagkastigo, at pagliligtas sa tiwaling sangkatauhan ay muling nagpapatunay na si Kristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Eksaktong tinutupad ng gawain ng makapangyarihang Diyos ang mga propesiya ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang pagbabalik. Ipinapakita nito sa atin na ang tunay na Kristo sa katawang tao ay maaaring pumarito para ipahayag ang mga katotohanan at ang disposisyon ng Diyos at kayang isagawa ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw at kayang lupigin, iligtas at linisin ang tao, pati na rin isagawa ang kalooban ng Diyos at magpatotoo sa Diyos. Lahat ng katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos, si Kristo ng mga huling araw, ay naipost na online, bukas sa buong sangkatauhan. Lahat ng tunay na nananampalataya sa Diyos at nagmamahal sa katotohanan ay pawang naghahanap at nagsisiyasat sa tunay na daan, isa-isang nagbabalik sa harap ng trono ng makapangyarihang Diyos para tanggapin ang paghatol, paglilinis, at pagpeperpekto ng mga salita ng Diyos. Lubusang nalupig ng mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang buong tiwaling sangkatauhan at dinala ang lahat ng taimtim na nananampalataya sa Diyos sa harap ng kanyang trono na tinatapos ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Lubos nitong pinatutunayan na ang makapangyarihang Diyos ang Kristo ng mga huling araw at ang nagbalik na Panginoong Hesus. Sa kabilang banda, hindi makapagpapahayag ng katotohanan ang mga huwad na Kristo. Ang sinasabi nila ay mga salita lamang ng tao, mga filosofiya, mga maling kaisipan, at mga kasinungalingan ni Satanas. Lahat ng kanilang sinasabi at ginagawa ay hindi mailalabas sa publiko ni hindi rin sila mangangahas na ilathala ito online para siyasatin ng buong sangkatauhan. Ito ay dahil ang mga huwad na Kristo at masasamang espiritu ay madilim at masama at hindi makatagal sa liwanag ng araw. Kung gayon, paano nanlilinlang ng mga tao ang mga huwad na Kristo? Sa katunayan, sinabi na sa atin noon ng Panginoong Hesus kung paano nanlilinlang ng mga tao ang mga huwad na Kristo. Sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat may magsisilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari, pati na ang mga hirang. Mula sa mga salita ng Panginoon, makikita natin na ang mga huwad na Kristo ay pangunahing umaasa sa paggawa ng mga tanda at kababalaghan para linlangin ang hinirang na mga tao ng Diyos. Ito ang kanilang pangunahing paraan ng panlilinlang. Dito, dapat nating maunawaan kung bakit gumagamit ng mga tanda at kababalaghan ang mga huwad na Kristo para manlinlang ng mga tao. Higit sa lahat, ito ay dahil ang mga huwad na Kristo ay hindi nagtataglay ng anumang katotohanan. Sa kalikasan at diwa, sila ay sukdulang buktot na masasamang espiritu. Kaya umaasa lang sila sa mga tanda at kababalaghan para manlinlang ng mga tao. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung sa panahon ngayon, may lumitaw na isang tao na kayang magpakita ng mga tanda at kababalaghan, magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng may sakit, at magsagawa ng maraming himala, at kung sinasabi ng taong ito na siya si Jesus na naparito, isang huwad ito na gawa ng masasamang espiritong gumagaya kay Jesus. Tandaan ito, hindi inuulit ng Diyos ang parehong gawain. Nakompleto na ang yugto ng gawain ni Jesus at hindi na muling isasagawa ng Diyos ang yugtong iyon ng gawain. Sa mga kuro-kuro ng tao,
Kailangang laging magpakita ang Diyos ng mga tanda at kababalaghan. Kailangang laging magpagaling ng may sakit at magpalayas ng mga demonyo. At kailangang laging maging katulad lamang ni Jesus. Subalit sa pagkakataong ito, hindi talaga ganoon ang Diyos. Kung sa mga huling araw, nagpakita pa rin ang Diyos ng mga tanda at mga kababalaghan, at nagtaboy pa rin ng mga demonyo at nagpagaling ng may sakit, kung gagawin niya ang ginawa mismo ni Jesus, uulitin ng Diyos ang parehong gawain at mawawalan ng kabuluhan o halaga ang gawain ni Jesus. Sa gayon, isinasagawa ng Diyos ang isang yugto ng gawain sa bawat kapanahunan. Kapag natapos na ang bawat yugto ng kanyang gawain, agad itong ginagaya ng masasamang espiritu at matapos simulang sundan ni Satanas ang mga yapak ng Diyos, nag-iiba ng pamamaraan ang Diyos. Kapag natapos na ng Diyos ang isang yugto ng kanyang gawain, ginagaya ito ng masasamang espiritu. Kailangang maging malinaw sa inyo ang tungkol dito. Hindi kailanman umaayon ang gawain ng Diyos sa mga kuro-kuro ng tao, sapagkat ang kanyang gawain ay laging bago at hindi kailanman luma, at hindi niya inuulit kailanman ang lumang gawain, kundi sa halip ay gumagawa ng gawaing hindi pa niya kailanman nagawa noon. Malinaw na sinasabi sa atin ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na ang Diyos ay laging bago at hindi kailanman luma at hindi niya inuulit kailanman ang kanyang gawain. Katulad lang ito noong pumarito si Jesus para gumawa. Pinasimulan niya ang kapanahunan ng biyaya at winakasan ang kapanahunan ng kautusan. Pinalalaya ang sangkatauhan mula sa gapos ng kautusan at tinutubos sila mula sa kasalanan. Sa mga huling araw, pumarito na ang makapangyarihang Diyos. Pinasimulan niya ang kapanahunan ng kaharian at winakasan ang kapanahunan ng biyaya. Hindi niya inuulit ang gawaing nagawa na ng Panginoong Hesus. Sa halip, sa pundasyon ng pagtubos ng Panginoong Hesus, isinagawa niya ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Ipinahayag niya ang lahat ng katotohanang kailangan para linisin at iligtas ang sangkatauhan. Nilulutas ang ugat ng ating kasalanan at satanikong disposisyon. Naganap tayong inililigtas mula sa impluwensya ni Satanas para makamit tayo ng Diyos. Ipinapakita nito na ang gawain ng Diyos ay laging sumusulong, pataas ng pataas at palalim ng palalim sa bawat hakbang. Wala ni isang yugto ng gawain ang inuulit. Mula rito, makikita natin na madali lang talagang makilatis ang pagkakaiba ng tunay na Kristo sa mga huwad. Ang tunay na Kristo ay ang pagsasakatawan ng katotohanan. Kaya niyang ipahayag ang katotohanan, isagawa ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, magpasimula ng isang bagong kapanahunan at wakasan ang luma, at ihayag ang matuwid na disposisyon ng Diyos at ang lahat ng tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos. Kapag binasa mo ang kanyang mga salita, makukumpirma mo sa iyong puso na ito ang katotohanan, ang tinig ng Diyos. Ang diwa ng mga huwad na Kristo ay yaong sa masasamang espiritu. Sila ay sukdulang mapagmataas at katawa-tawa. Hindi sila makapagpapahayag ng katotohanan o makapagpapasimula ng isang bagong kapanahunan o makapagwawakas ng luma. Kaya lang nilang gayahin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paggawa ng ilang simpleng tanda at kababalaghan, o gayahin ang tono ng Diyos sa pamamagitan ng pag-uulit ng ilang simpleng bagay na dating sinabi ng Diyos para pangaralan ang mga tao at linlangin ang mga walang pagkilatis. Ang ipinangangaral nila ay kaalaman at mga doktrina lamang na nagliligaw, pumipinsala at sumisira lamang sa mga tao.
Hindi ito nagdudulot ng anumang pakinabang kanino man. Tanging mas malalim na kadiliman at mga daanang walang patutunguhan. Dahil ang mga huwad na Kristo ay walang katotohanan kahit kaunti, hindi magtatagal ay madudurog sila at mamamatay ng kusa. Kung muling gagawa ng mga tanda at kababalaghan ang Diyos sa mga huling araw, maraming tao ang maniniwala kaagad. Kung gayon, paano maihiwalay ang mga nagmamahal sa katotohanan sa mga hindi? Ang gawain ng paghatol ng Diyos ay inililigtas lamang ang mga nagmamahal at kayang tumanggap ng katotohanan. Iyan ang dahilan kung bakit sa yugtong ito ng gawain, nagpapahayag lamang ng katotohanan ang Diyos at hindi gumagawa ng mga tanda at kababalaghan. Inilalantad nito ang lahat ng huwad na mananampalataya at ito ang dakilang karunungan ng Diyos. Tinutupad nito ang propesiya sa Biblia. Kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Kung masasalubong man ng isang tao ang pagbabalik ng Panginoon, ay nakadepende sa kung maririnig niya ang tinig ng Diyos. Hanggat kinikilala ng isang tao na si Kristo ang katotohanan, ang daan at ang buhay, masasalubong nila ang Panginoon. Ngunit kung hindi kayang matukoy ng isang tao ang katotohanan at sa mga tanda at kababalaghan lang nakatuon, tiyak na malilin lang sila ng mga huwad na Kristo. Bukod dito, kung ang isang tao, dahil sa takot, ay hindi man lang naghahanap o nagsisiyasat sa tunay na daan kahit kaunti, hinding-hindi nila maririnig ang tinig ng Diyos. Hindi ba't ito'y paghihintay sa pagkawasak at pagdudulot ng sarili nilang kapahamakan? Bilang buod, ang tunay na Kristo ay kayang magpahayag ng katotohanan. Ang mga huwad na Kristo ay hinding-hindi makapagpapahayag ng katotohanan. Ang tunay na Kristo ay kayang gawin ang gawain ng paghatol para iligtas ang tao. Ang mga huwad na Kristo ay gumagawa ng mga tanda at kababalaghan para linlangin ang tao. Ang tunay na Kristo ay matuwid, banal at walang kasalanan. Ang mga huwad na Kristo ay masama, tiwali at mapagmataas. Ano ang mga kahihinatnan ng hindi pagtanggap kay Kristo ng mga huling araw? Nagpahayag na ang makapangyarihang Diyos ng 10 milyong salita ng katotohanan na naisalin na sa mahigit 40 wika para hanapin at siyasatin ng mga tao mula sa lahat ng bansa. Ang mga tupa ng Diyos mula sa iba't ibang relihiyon at denominasyon sa pagbabasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos ay kinikilala na ang mga salitang ito ang katotohanan, ang tinig ng Diyos, at kumbinsido sila sa kanilang puso na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Sa loob lamang ng halos 20 taon, ang ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos ay lumaganap na sa lahat ng kontinente na umaabot sa bawat sulok ng mundo. Naipangaral na ito at napatotohanan sa mahigit 100 bansa at milyong-milyong tao na ang humarap sa trono ng makapangyarihang Diyos at dumadalo sa paging ng kasalan ng kordero. Gayunpaman, kahit na pagkatapos makitang nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng napakaraming katotohanan at gumawa ng napakaraming gawain, marami pa rin sa relihiyosong mundo ang humuhusga at kumokondena sa Kanya bilang isang tao lamang dahil mukha siyang ordinaryo. Mabangis pa nga nilang nilalabanan, kinokondena at nilalapastangan ang pagpapakita at gawain ng makapangyarihang Diyos.
Naaalala natin dahil dito ang nangyari 2,000 taon na ang nakalipas nang pumarito ang Panginoong Hesus para gumawa. Gaano man karaming katotohanan ang kanyang ipinahayag, anuman ang dakilang mga himalang kanyang ginawa, hindi siya tinanggap ng mga Pariseyo. Sa halip, hinusgahan at kinondena nila ang Panginoong Hesus at sa huli ay ipinako siya sa krus na gumawa ng isang karumal-dumal na kasalanan. Sa huli, sila ay isinumpa at pinarusahan ng Diyos. Kung gayon, bakit nilalabanan, kinokondena at tinatanggihan ng mga tao ang Diyos sa tuwing nagpapakita siya sa katawang tao para gumawa? Ito ay dahil sa kanyang panlabas na anyo lang sila tumitingin. Itinuturing nila si Kristo bilang isang ordinaryong tao. Hindi sila nagsisiyasat at hindi nila kinikilala ang lahat ng katotohanang ipinahahayag ni Kristo. Hindi nila nakikita ang diwa ng pagka-Diyos ni Kristo, kundi lumalaban at kumokondena lang kay Kristo batay lamang sa mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao. At dahil dito, dinadala nila sa kanilang sarili ang kaparusahan at sumpa. Kung kaya pa ring kondenahin at labanan ng mga tao ang anak ng tao na nagpapahayag ng katotohanan, ito ay paglapastangan laban sa banal na espiritu. Isang kasalanan na hindi mapapatawad sa kapanahunang ito o sa darating na kapanahunan. Tanging ang matatalinong dalaga ang maghahanap ng katotohanan, makikinig sa tinig ng Diyos, at tatanggap sa pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga nagnanais na makamit ang buhay nang hindi umaasa sa katotohanang sinambit ni Kristo ang pinakakatawa-tawang mga tao sa mundo, at ang mga hindi tumatanggap sa daan ng buhay na dinala ni Kristo ay namumuhay sa pantasya. Kaya naman, sinasabi ko na kamumuhian ng Diyos magpakailanman ang mga taong hindi tumatanggap kay Kristo ng mga huling araw. Si Kristo ang pasukan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw, at walang sino man ang makakalampas sa Kanya. Kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, walang magagawang perpekto ng Diyos. Nananampalataya ka sa Diyos, kaya dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at dapat kang magpasakop sa Kanyang salita. Huwag kang mag-isip lang na magkamit ng mga pagpapala habang hindi mo magawang tanggapin ang katotohanan at ang pagtustos ng buhay. Dumarating si Kristo sa mga huling araw upang mabigyan niya ng buhay ang lahat ng sinserong nananampalataya sa Kanya. Alang-alang sa pagtatapos ng lumang kapanahunan at pagpasok sa bago, kaya umiiral ang gawaing ito, at ang gawaing ito ang landas na dapat tahakin ng lahat ng papasok sa bagong kapanahunan. Kung hindi mo kinikilala si Kristo, at higit pa rito ay kinokondena, nilalapastangan o inuusig mo siya, kung gayon, ay nakatadhana kang masunog ng walang hanggan at hindi ka kailanman makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay dahil ang Kristong ito ang mismong pagpapahayag ng banal na Espiritu, ang pagpapahayag ng Diyos, ang siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na gawin ang Kanyang gawain sa lupa, at kaya naman sinasabi ko na kung hindi mo magawang tanggapin ang lahat ng ginagawa ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon, ay nilalapastangan mo ang banal na Espiritu. Maliwanag sa lahat ang nararapat na ganting parusa sa mga lumalapastangan sa banal na Espiritu. Sinasabi ko rin sa iyo ito, kung nilalabanan mo si Kristo ng mga huling araw, kung tinatanggihan mo si Kristo ng mga huling araw, wala nang iba pa ang makapagpapasan sa mga kahihinatnan nito para sa iyo. Higit pa rito,
Mula sa puntong iyon ay hindi ka na kailanman magkakaroon ng pagkakataong makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Kahit na gusto mong makabawi, hindi mo mapagmamasdang muli ang mukha ng Diyos. Ito ay dahil hindi isang tao ang nilalabanan mo, hindi isang di mahalagang tao ang tinatanggihan mo, kundi si Kristo. Alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan nito? Hindi isang maliit na pagkakamali ang ginagawa mo, kundi isang karumal-dumal na kasalanan. Kaya naman pinapayuhan ko ang bawat tao na huwag niyang ilabas ang kanyang mga pangil at kuko o huwag siyang magsabi ng mga walang batayang komento sa harap ng katotohanan. Dahil ang katotohanan lamang ang makapagdadala sa iyo ng buhay at wala nang iba pa kundi ang katotohanan ang magbibigay kakayahan sa iyo na muli kang isilang at mapagmasdan mong muli ang mukha ng Diyos. Dalawang taon na ang nakalilipas, nangako ang Panginoong Hesus. Narito, ako'y madaling pumaparito. Nagpropesiya rin siya, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ngayon, matapos ang 2,000 taon ng pananabik at paghihintay, narito na ang mga palatandaan ng mga huling araw at papalapit na ang mundo sa huling yugto nito. Sa buong mundo, ang mga sakuna ay nangyayari sa lahat ng dako at lalo pang tumitindi. Ang mga lindol ay sumasalanta ng walang babala, ang mga tagtuyot ay nagpapatuyo ng lupa, tinatangay ng mga pagbaha ang mga tahanan at buhay, at ginagawang abo ng naglalagablab na mga wildfire ang mga kagubatan at bayan. Samantala, ang mga pandemya ay nananatili sa loob ng maraming taon at ang mga digmaan ay patuloy na sumisiklab at tumitindi. Ito na ang kritikal na panahon para sa pagbabalik ng Panginoon. Handa ka na bang salubungin ang kanyang pagbabalik? Nais mo bang maging mga matatalinong dalaga, handang tanggapin ang kasintahang lalaki? Sinabi ng Panginoong Hesus, "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig." Gusto mo bang matutunan kung paano makikilala ang tinig ng Diyos at hindi mapapalampas ang kanyang pagbabalik? Nais mo bang magkaroon ng karunungan upang makilatis ang tunay na Kristo sa huwad? Pagdating ng Panginoon, gusto nating lahat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ano ang mga kondisyon para makapasok sa kaharian ng Diyos? Mahigit sa 200 beses na ipinropesiya sa Biblia ang paghatol na naghihintay sa bawat isa sa atin. Paano hahatulan ng Diyos ang mga mananampalataya at walang pananampalataya? Ano ang kaugnayan sa pagitan ng paghatol at ng ating huling hantungan? Mula sa simula hanggang ngayon, ang Diyos ay nakikipaglaban kay Satanas upang iligtas ang sangkatauhan ng hakbang-hakbang mula sa kasalanan. May nakapagsabi na ba sa iyo na ang Diyos ay may 6,000 taong plano ng pamamahala upang iligtas ang sangkatauhan? Paano tatapusin ng Diyos ang kanyang plano ng pamamahala at dadalhin tayo sa isang magandang destinasyon? Ito ay hindi lamang isang karaniwang pag-aaral ng Biblia. Ihahayag namin ang lahat ng mga lihim na ito na hindi mo pa naririnig. Dito, mas marami kang matututunan kaysa sa itinuro sa iyo sa simbahan. Dito, makakahanap ka ng kanlungan sa panahon ng malalaking kalamidad. Dito,
Malalaman mo kung paano isasakatuparan ng Diyos ang kanyang kaharian sa lupa. Papalapit na ang araw ng Panginoon. Sa mga panahong tulad nito, ang pag-aalinlangan ay maaaring nakamamatay. Walang sino mang nag-akala na ang kahapon na iyon na pala ang kanilang huli. Nakakalungkot makita na marami ang may mga plano para sa bukas na hindi na naisakatuparan. Hindi na mabilang ang mga taong nawalan ng buhay bago pa man nila nagawang hanapin ang katotohanan. Para sa atin na buhay pa hanggang ngayon, may pagkakataon pa ring marinig ang tinig ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit alam ng Diyos. At binibigyan kanya ng daan palabas. Isang daan tungo sa buhay, tungo sa kapayapaan, tungo sa kanyang kaharian. Halika, habang may oras pa. Ang aming libreng pag-aaral ng Biblia ay isinasagawa online araw-araw. Tuwing 2 p.m. at 7:30 p.m. Philippine Time, available sa lahat ng online platform, kabilang ang Facebook Messenger, YouTube at iba pa. O tumawag sa amin sa 0910-703-2766 para malaman ang karagdagang mga detalye.